Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ano ang nakita kanina? Ang nakita kanina, grabe yung mga irregularities. Halimbawa, sa paggastos kasi ng confidential funds, hindi mo pwedeng gamitin ang confidential funds sa pagbili ng mga medical supplies, office supplies. Hindi pwede, bawal yun. Disallowed ang tawag dyan. Kasi gagamitin mo lang ang confidential funds sa pagbili ng mga information, pagbayad sa mga informants, pag-maintain ng safe house. Oh, yan yung mga yan yung gagamitan mo niyan. Magme-maintain ka ng safe house. Magbabayad ka dun sa mga informants mo. Oh, pangalawa, magbibigay ka ng reward sa mga nakuhang information. Yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Ngayon, ang problema, ginastos ni Sara. Bumili ng mga office supplies, bumili ng mga puan, furniture, bumili ng mga various goods, bumili pa ng mga medicines, kung ano-anong mga palusot. Siguro, kung saan-saan na lang kumuha ng mga resibo. Ito may resibo, pero tungkol ito sa mga gamot. Liniquidate nila ngayon gamot. Problema, bawal nga. Hindi mo naman pwedeng gamitin ang confidential funds sa pagbili ng gamot. Tapos bumili ng mga office supplies. Hindi naman pwede. Ang binabayaran ng confidential funds, yung mga information na nakuha mo. Magbibigay ka ng reward doon sa informant mo. Kasi intelligence gathering ito eh. Di ba? Magrerenta ka ng safe house. Yan yung mga ginagastusan yan. Ang ginawa nila, Sara, nang niliquidate na nila yung confidential at intelligence funds, ang pinagkagastusan nila, office supplies, medicine. Hindi naman pwede yun. Kaya ang tawag doon, disallowed. Disallowed. Kaya yung auditor ng COA, napakarami nilang in-issue na notice of disallowances. Irregular, illegal yung mga paggastos. Questionable. Kasi sa joint circular ng COA, permado ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, kasi joint circular nga, may agreement na doon kung saan lang pwedeng gamitin ang confidential funds. Yung mga pinagkagastosan ni Sara, hindi allowed yun. Kaya ang tawag doon, disallowed. Bumili ng mga tables and chairs, hindi pwede yun. Tapos kung ang mga informants mo, ang mga nagbigay sa iyo ng information, mga empleyado na ng gobyerno, hindi na rin pwedeng bigyan yon. Hindi na rin pwedeng bigyan yon. Kaya ang nangyari diyan, mga kabunyo, grabe yung anomalya sa confidential funds. Kaya lang, bakit kasi nangyari yon na maraming anomalya? Kasi na-release kay Sara Duterte yung confidential funds noong 2022, December 13. Kailangan, bago matapos yung 2022, December 31, ubus mo na yung 125 million. Sa totoo lang, ang hirap mong ubusin yung 125 million in 11 days. Mahirap yun. Hindi naman pala pwedeng pambayad ang confidential funds. Parang mayroon ka ng mga informants na nakuha noong October, November. Tapos babayaran mo sa December. Hindi pala pwede yun. Hindi naman pwedeng pambayad sa previous na mga babayaran. Hindi. Kapag na-receive mo yung confidential funds December 13, gagamitin mo siya December 13 hanggang December 31. Hindi pwedeng sasabihin mo, may mga nauna na akong babayaran noong September at October. Hindi pwedeng i-charge yun. Bawal pala yun. Kaya ang nangyari kay Sara, talagang ginastos niya yung confidential funds 11 days. Paano mo gagastusin yung 125 million in 11 days kung saan-saan na ginastos? Bumili ng mga gamot daw, bumili daw ng mga chairs, tables. Siguro, doon sila nakakuha ng resibo. Doon sila nakakuha ng resibo. May kaibigan siguro sila na may furniture shop o bumili sila doon ng chairs and tables. May kaibigan sila na may drugstore, bumili sila doon. Yan yung nangyari diyan, mga kabunyog, kasi inubos yung 125 million in 11 days. Kaya doon pa lang maano ka na, inubos mo yung 125 million 11 days? Ginawa talaga. Ginawa talaga, mga kabunyog. Ngayon, paano mo uubusin yung
yung 125 million in 11 days, o di gagastusin mo kung saan-saan na lang. Ang problema, yung mga pinagkagastusan nila, pinalabas nila, bumili ng chairs. Tapos ang mahal na nung rent nung safe house, 500,000, ilang araw lang, 500,000. Ay grabe. Ha? Yan yung nangyari diyan mga kabunyo. Yan yung nangyari. Kaya nung 2023, mas malaki ang binigay sa kanyang confidential funds. 500 million sa OBP, 112 sa DepEd. Yan na yung 2023. Galing na yan sa GAA. Galing na yan sa GAA. Yung binigay nung 2023. General Appropriations Act yun. Yan na yung mga in-encash doon sa yung sinabi ng Land Bank. Makikita nyo yung liquidation ha. Ito yung mga recipients o tumanggap. Sample lang ito, sample. Mary Grace Piatos. Rinan Piatos. Nova. Nova Santos. Miko Harina. Janice Marie Revilla. Patiting. Patiting. Andy Lim. Andy Lim. Alejandro Piquet. Fiona Biyong, Sisprunyo, Malsak, Gabriel Bisaya. Imagine niyo ito mga kabunyog, Grabe itong ginawa ni Sara Duterte. Talagang inabuso ang pera ng bayan. Inabuso. Mabuti na lang noong 2024 magkaaway na ang Uniteam. Kasi kung hindi magkaaway ang Uniteam, syempre hihingi pa si Sara ng mas malaking budget sa GAA. Hihingi siya sa mga kongresista at senador. Lakihan nyo naman ang confidential funds ko. Ilan ba ang confidential funds niya noong 2023 galing sa GAA? Linusot ng Kongreso, pinirmahan ng Pangulo, 500 million sa OBP. Siguro kung hindi nag-away ang Uniteam, so 2024 baka naging 700 na, 700 million o baka 1 billion. Hindi malayo yun. Tapos yung OBP ay yung DepEd, di ba, 112 million lang nung 2023, ay baka nung 2024, kung hindi pa nag-away ang Uniteam, baka 250 million yun. Hindi, sa totoo lang. Kaya, sa isang banda rin, maganda rin na nag-away ang Marcos at Duterte. Maganda rin na nag-away ang Marcos at Duterte. Kasi, nung nag-away ang Marcos at Duterte, nung 2024, wala nang confidential fund si Sara. Wala na. Wala nang confidential funds ang OBP, wala nang confidential funds ang DepEd. Kasi magkaaway na eh. Di ba? At dahil magkaaway na ang Marcos at Duterte, inilabas na ng COA yung lahat ng confidential funds ni Sara. Pero kung magkakampi pa ang Marcos at Duterte, hindi ilalabas ng COA yan. Hihingi ng tulong si Sara sa sa administrasyon. Kakampi niya eh. Magkakaibigan pa sila eh. Di ba? Kaya God works in mysterious ways. God works in mysterious ways, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, nalaman natin ang lahat ng ito dahil magkaaway na yung Marcos at Duterte. Hindi na nabigyan si Sara ng confidential funds noong 2024. Zero na. Bakit? Wala na. Hindi na siya kakampi ng administrasyon eh. Diba? Pero imagine ninyo kung kakampi pa siya ng administrasyon. Ay, tingnan nyo ang confidential funds ni Sara, 2022, 125 million. 2023, 500 million sa OBP, 112 million sa DepEd. Di kung hindi nag-away, siguro yung 2024, baka 750 million ang OBP, 250 million ang DepEd. Confidential funds, di 1 billion. 1 billion. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. So dito, sa naipresent kanina at naipakita sa kanila, durog si Sara. Hirap ang depensa kanina eh. Hirap. Nung binabasa yung pangalan ng mga recipients, Andy Lim, Alejandro Piquet, nag-object si Atty. Michael Pua, ginagawa daw katatawanan ni Atty. Kapunan yung mga pangalan ng recipients. Ay nakakatawa naman talaga eh. Di ba? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog.
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.